Laglagan pinaliwanag na hindi setup ang nangyari. Mga kaganapan sa nangyaring Second Sight 15. At alamin natin kung sino ang Battle of the Night, MC of the Night, at Round of the Night ng Second Sight 15. So tara! Dahil nga sa nagtrending ang labang Cascade vs Doc na nangyari sa liga ng Laglagan, sinabi ni Doc mismo na sinetap daw siya ng Laglagan para banatan ni Cascade. Pero ayon sa pamunuan ng Laglagan, malabo yun mangyari. Ito at pakinggan natin ang paliwanag nila. And paano mo ba kinausap si Doc na Ayun nga, tsaka si Cascade? ang pinaka naghamon talaga diyan si Cascade. Ewan ko, talagang may ano yata sila. May beef silang dalawa. Ewan ko kung trip lang nilang dalawa yun. Ngayon, sabi ni Cascade kung pwede niya daw ba makalaban si Doc. Sabi ko, sige. Chat ko, gano'n na ano ba yan, may beef ba kayong dalawa? Tinanong ko pa si Cascade eh. Sabi, meron daw eh. Mainit na talaga sila Mainit dalawa. talaga sila dati pa. Okay. May pangmayaan na sila, may alita na sila. Sa event yata naganap yun. Oo. Tapos, ngayon chinat ko si Doc na ganun nga, na kung gusto mo bumatel na ganito, bigay ko sa'yo si Cascade. Tapos sabi ni Doc, safe ba ako dyan? Wala bang gagalaw sa akin? Sabi ko, Yun yung mga wala. chat na screenshot na nilalabas Sabi ko, niya. walang gagalaw sa'yo. Tatablayin ko pag ginalaw ka. Yun nga, sa totoo lang ano naman eh. Safe naman talaga si Doc doon. Walang shit, no shit na mangyayari na pupupuntay mo para banatan. Hindi naman kami ganun tao. Oo. Ano kami, tol, napakaayos namin. Hindi kami ganun na para mapahamak yung isang tao. Hindi. Sa liga namin. Sa So, liga ayun namin. nga. Yun na nga, nung nangyari yung event na yun, hindi naman talaga namin siya sinetap kasi kung masakit man pakinggan, pero sino ba siya para isetup namin, para paglaanan namin ng oras o pagplanuhan namin yung pag-setup sa kanya? Anong purpose namin? Wala kami mapapala. Wala kami mapapala sa kanya. So, Siyempre, ayun. may mga nire-respeto din kami mga kuya-kuya mula sa Paranaque. Kasi alam ko taga Paranaque yun si Doc eh. Oo. May mga kuya-kuya din kami dyan na nakakasama namin dati. Siyempre, mga ano namin yan, mga kumbaga gumagaboy sa amin dati yan. Tapos, ayun nga, na mababaltaan namin na pinalabas niya, sinetap daw siya. So yun, sa sinasabi niyang sinetap, bali Malabo. hindi kami para magsayang ng oras, mag-aksaya ng budget sa pag-ayos ng event. Kasi inayos namin yung event. Isipin nyo inayos namin yung event, tapos kami rin yung sisira sa inayos naming event. Diba? Diba? Malabo naman Oo. yata. yung Kasi parang namin gagawin. pawis namin, oras namin, pag-usap namin, pag-meeting namin kung paano yung takbo ng event. Tapos syempre kailangan pa namin mag-setup ng mga staff and yung foods. Sa kabilang balita naman, napakasolid nga ng mga nangyaring battle sa Second Sight 15. Maraming gustong malaman kung anong nangyari sa mga laban, kaya inalam natin mismo sa mga post ng mga battle MCs na nandun mismo sa nasabing event. Second Sight 15 Day 1 Recap. Malinaw agad ang naging tema ng gabi, preparation versus presence. Hindi sapat ang pangalan, hindi sapat ang karisma, kung sino ang mas gutom, mas handa, at mas mentally locked in, sila ang nag-control ng narrative kada laban. Unico versus G-Clown. Solid opener, hindi man sumabog, pero ginawa niya ang trabaho niya, buhayin ang crowd. Lumabas dito yung classic na banggaan ng hunger at experience. May flashes si G-Clown ng pagiging veterano, malinis na timing, kontrolado ang delivery, at may subtlety sa angles. Pero sa ganitong environment, mas nangingibabaw ang urgency. Unico dictated the pace, at yung gigil niya ang mas tumatak. Hindi man pinakamalakas na performance, pero efficient, at sa tournament setting, sapat na yun para mag-build ng momentum. Krega versus Lock 1. Isang malinaw na halimbawa kung gaano kahalaga ang pagiging battle ready. Hindi lang ito tungkol sa sulat, ito ay tungkol sa kondisyon. Si Slock, halatang nasa element niya, kalmado, dir-diretso, walang duda sa bawat linya. Si Krega, ramdam ang pagka-rust, may hesitation, may gap sa energy, at nawawala ang continuity. Sa ganitong laban, hindi na kailangan ng sobrang lalim na angles, consistency lang, panalo ka na. At yun ang eksaktong ginawa ni Slock. Sak Maestro versus Shaboy. Ito ang isa sa pinaka-importanteng performance ng gabi, not because of the matchup, kundi dahil sa mensahe. Sak Maestro, prepared. Sak Maestro, consistent. Sak Maestro, walang choke. Tatlong bagay na matagal nang hinahanap sa kanya.
Kumpleto ang rounds, may direksyon, may presence, at may conviction. Si Shaboy, hindi naka-level, parehong sa pen game at execution. Hindi lang ito panalo, ito ay paalala na kapag seryoso si Zack, ibang usapan siya. Ang tanong ngayon, consistency, kaya ba niyang panindigan to? St. Ives vs Surgenio. Pinakadikit na laban ng gabi, at arguably pinaka-complete na battle. Walang nag-underperform, parehong may malalakas na segments, parehong may anggulong tumatama. Ito yung klase ng laban na hindi mo hinahanap ang panalo agad, kundi ine-enjoy mo yung palitan. Styles make fights, at dito nag-click. High replay value dahil layered ang material, hindi lang pang first watch. Manda Baloo vs Harlem. Technically sound si Manda, mas maayos ang structure, mas kalkulado ang humor, at mas cohesive ang buong rounds. Si Harlem, may effort pero hindi nagtatranslate. Dito mas malinaw yung isang harsh reality sa battle rap, perception is power. Kapag hindi ka na sinasakyan ng crowd, kahit may tama kang linya, kulang ang impact. Hindi lang ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa kung paano ka tinitingnan ng audience bago ka pa magsalita. Jonas vs MP3. Isa sa mga laban na ang difference ay hindi sa sulat kundi sa comfort. Si Jonas, natural, parang walang pressure, kaya nagiging effective kahit simple ang approach. Si MP3, may ideas, pero hindi pa fully realized, kulang sa timing, sa control, at sa kumpiyansa. Hindi siya outclassed sa potensyal, pero sa execution, may agwat pa. Bitram vs Zendlok. Ito ang breakout performance ng gabi. Zendlok, dumating na may intensyon, at tinupad niya. Aggressive, direct, at walang sayang na moment. Ito yung klase ng performance na nagpapalit ng tingin ng tao sa'yo. Sa kabilang side, si Bitram mukhang hindi present, may distractions, at ramdam sa inconsistency ng energy. Sa ganitong setting, hindi pwedeng kalahati lang ang focus, dahil yung kalaban mo, buong buo. Shernan, Husky vs Tripley, Topher. Clear stylistic clash, entertainment versus substance. Dinala ni Shernan at Husky ang showmanship, pero sina Tripley at Topher ang may mas matibay na pundasyon, mas dikit ang sulat, mas malinaw ang intent, at mas cohesive ang execution. Sa huli, mas pinaboran ng crowd ang mas battle rap na approach. Isang indikasyon na kahit evolving ang scene, hindi nawawala ang halaga ng solid na pen game. At para nga kay Antonym, isa sa battle MC ng Motus, at nasa flip top na din, at nakanood mismo ng live, para sa kanyang Battle of the Night, ng second set 15 day 1, ay ang labang Surgenio vs St. Ives, at Shernan Husky vs Cripply Topher. Day 2 naman, Poison 13 vs Sensei, at Katana vs Invictus. MC of the Night ng Day 1 ay si Zendlok at Zack Maestro. Day 2 naman ay si Shei. Round of the Night ng Day 1, Round 3 ni Sur. At Day 2 naman, Round 3 ni M-Site. So kayo ba mga kuy, sino ang Battle of the Night para sa inyo ng second set 15 Day 1 at Day 2? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.